Amen. Kasi kararating mo lang. May baby. Kararating lang ni Brother Mark, pinag-pray ka rin ni Brother, hindi po umitin. Nakaingay po. Hindi kayo nabot na walang brother. May kapote ka ba? Wala ko, wala kang kapote. Hindi natin ng trash bag niya. Plastic. Okay, Hebrews chapter 11 verse 6. Good morning po sa bawat isa sa atin. Good morning po din sa inyo. Hebrews chapter 11 verse 6. Isang verse lamang po mga kapatid. In verse 6, but without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. For without faith, pagkakita natin. Ang Diyos na kita sila, Panginoon, maraming salamat po sa umagang. Maraming salamat po Diyos sa presensya po na bawat sa ating Diyos. Maraming po Panginoon, kayo po puspos muli sa amin, ng Espiritu, sa pag-aalis. Patawad ng Diyos ang mga pagkakasala na naging pa sa inyong karapan. At ang dalangin sa pangalan ng Jesus. At yung mga kapatid. So, for without faith. So, faith is essential. Ano? Faith is essential. Naging sa salvation natin, faith is essential. Amen? Ano? So, for without faith. So, makita natin dito Hebrews chapter 11 and Hebrews chapter 12. It all talks about faith. Ano? So, pagdating po dito sa binasa natin, but without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. For without faith. Now, what is faith? What is faith? Faith is the principle by which we live every day. So, bilang isang mananampalataya, it is a principle that we live every day. Bilang isang mananampalataya, faith is essential. Ano? Napakahalaga po ng pananampalataya pagdating sa atin. And we exercise faith in the unseen with complete confidence. Hindi natin nakikita. Wala tayong nakikita physically. But we exercise our faith in the unseen. Ano? In the unseen. With confidence. Alam natin yung resulta eh. Hindi natin nakikita, pero nakikita natin yung resulta. Tama po? So we exercise our faith with complete confidence. Kagaya po ng ano, para na maintindihan natin. Kagaya ng paggamit natin ng mga cellphone. Yung cellphone natin, confident tayo gumamit ng cellphone natin. Tama po ba? Sino dito hindi confident gumamit ng cellphone? Minsan alam mo, kahit bagong gising ka, pagka na may tumawag sa iyo sa cellphone mo, malapit sa iyo yung cellphone mo na natutulog ka, naaabot yung cellphone mo. Pag nagaling yan at nagising ka, may tumawag ka, kahit minsan nakapikit ka, alam mo kung paano i-operate. Alam mo kung paano sasagutin yung tawag, kahit nakapikit ka. So, we use our cellphone with complete confidence. Kahit nakapikit ka, alam mo kung paano siya i-operate. At confident ka kasi alam mo yung resulta sa bawat ginagawa mo sa cellphone mo. Tama? Kagaya din mga kapatid ng pag-turn on ng switches ng ilaw. Tama, confident tayo pag switch natin yung ilaw na yan, alam natin ang magiging resulta. Bubukas yung ilaw. Tama po? Pag binuksan mo yung TV, kapag nakinig ka sa radyo, nakikinig ba kayo sa radyo? B3. Sino, may nakikinig pa ba dito sa radyo? Ako nakikinig ako sa radyo. Kaya ano,
Kaya may sipa pa dyan. Biro lang po. May oras pa ba ako mag-radyo? Wala nga radyo yung cellphone ko. Walang radio radyo cellphone. Pero ang punto ko mga kapatid, we exercise our faith pag ginamit natin yung cellphone natin, kapag ginamit natin yung nag-switch on tayo ng ilaw. Bakit natin nasabi? Kasi, ini-exercise natin siya. Ba't sabi kung nag-exercise tayo ng faith? Yung faith, what is faith? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sabi ng Bible, di ba? We exercise faith every time we switch on the lights. Bakit? Alam natin yung magiging resulta. Alam natin yung magiging result. Although hindi natin alam na may pumapasok, hindi natin nakikita, may tumutuloy na kuryente, gano'n. Pero we believe na kapag switch on ko yung ilaw, merong mangyayari. Tama? We believe na kapag ginamit natin yung cellphone natin, merong mangyayari. Ano? Kaya nga faith is a principle by which we live every day. Sa araw-araw ng ginagawa natin, meron tayong inaasahang resulta. Tama? Sa araw-araw ng ginagawa natin, meron tayong inaabangang resulta. At syempre, sa lahat ng ginagawa natin, hindi pwedeng walang resulta. Either yung resulta ay mapanegative man yan o positive. Pero ginawa mo siya na meron pong faith and complete confidence. And that is faith. And the result of our faith come only after faith is exercised. Hindi magkakaroon ng result yung pananampalataya kung ang pananampalataya ay hindi in-exercise. Tama? Sabi ni James, show me your faith without works, and I will show thee my faith by my works. So faith, or the result of our faith comes only after faith is exercised. Kung hindi natin i-exercise na switch on yung ilaw, hindi natin makikita yung resulta na pwede pala itong umilaw. Tama? Ano masabihin mo? Dipalakpak. Kaso may dipalakpak naman ilaw. Pero kung hindi ka pa rin papalakpak, hindi mo pa rin i-exercise yung function para magbukas yung ilaw, wala ka pa rin makikita ang result. Tama po? Wala pa rin tayong makikita ang result. Sinasabi natin mga kapatid that we are living by faith, we have faith in God, but sometimes may mga pagkakataon po sa buhay natin, hindi natin makita yung results. It is because a lacking of exercise of our faith. Kakulangan sa exercise ng pananampalataya. So the result of our faith comes only after faith is exercised. Kung hindi mo gagawin o hindi natin susubukan, gawin muna yung dapat natin gawin, hindi natin makikita yung resulta. Walang result. Ano? So we exercise these acts of faith because we have experienced or observe the result of such actions. Nakita na natin eh. Na-experience na natin, nakita na natin yung result ng action na yun. Na-obserbahan na natin. Ano? Kaya pag binuksan na natin, nag-exercise tayo ng ilaw, uy, madilim. Anong dapat gawin? Kailangan ko i-switch on yung ilaw. Pag na-switch on ko yung ilaw, alam ko yung pakiramdam na nakabukas sa ilaw, na-obserbahan ko, na kapag gagawin ko ito, yung switch on ko yung ilaw, gagawin ko itong action na ito, makikita ko yung resulta doon sa aking action. Ano? May pagkakataon kasi sabihin natin, may ilaw naman pala eh. Madalim. Kahit may ilaw dyan mga kapatid, kung walang mag-exercise na i-switch on yung ilaw, hindi ilaw yan. Hindi yan mag-switch on. Hindi liliwanag yan. Ano po? Kaya may pagkakataon sa buhay natin mga kapatid, na sinasabi natin may faith tayo, pero hindi minsan natin makikita sa ng resulta. Walang resulta. It's because of lacking of exercise. Ano?
At minsan, tinuturo pa natin sa mga bata mga kapatid, the same principle, the faith principle. So when we teach them personally how to use some devices, tama, tinuturo natin sa bata, okay, ganito, switch on mo yung ilaw, switch on mo yung electric fan, ganito, this is how you do it. Ano? Bakit na ituturo mo? Kasi naintindihan mo kung ano yung itinuturo mo. Naintindihan mo kung paano siya nagpa-function, naintindihan mo, na-experience mo, na-obserbahan mo yung result ng function. Kaya naituturo mo ngayon. Then paano natin may tuturo sa mga younger age yung pananampalataya kung tayo mismo we don't exercise the faith? Ano? Hindi po sinasabi ng mga kapatid o hindi na natin pwede sabihin mouth service o mouth service lang yung lip service lang yung pagsasabi na tayo may pananampalataya sa Panginoon. Pero kailangan po ito may practice natin sa buhay natin mga kapatid. Ano? Na dito po sa verse 6, makikita natin that faith is essential to pleasing God. Remember mga kapatid, kung tayo po mananampalataya na, hindi po tayo nandito sa mundo na ito para i-please ang mundo, i-please ang tao, o i-please ang sino man. But we are living now here as a believer, as a child of God, to please our God. And faith is essential to please our God. Because as the Word of God says, but without faith, it is impossible to please Him. Imposibleng malugod ang Panginoon, imposibleng ma-please ang Panginoon without faith. Ano? Hindi po pwede yun. So may kita natin dito yung progression ng pananampalataya. Ano? And faith is rewarded by God. Faith is rewarded by God. Sabi ng salita ng Diyos in faith, in verse 6, tignan niyo po. But without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. He is the rewarder, mga kapatid. Diba? Faith is rewarded by God when men diligently seek God. Tignan niyo po mga kapatid. That is not only to realize that there is a higher being. Hindi lang ma-realize natin na mayroong Diyos. But to actively seek to know Him, hindi po lang basta ma-realize natin na alam mayroong talaga nakatataas. Alam ko yung tawag niya sa tinatawag na universal argument belief. Na may mga taong may pananampalataya, naniniwala, even sa mga tribe, sa mga tribo, sa mga bundok, sa mga gubat, may mga naniniwala na meron talagang higher being. And they realize that there is someone, sabi pa nga nila, there is something also. Kaya yung Diyos, hindi nila alam kung sino yung dapat na sambahin Diyos. Nilagay sa puno, nilagay sa hayop, nilagay sa bote ng coke. Panood niyo yun? Naalala niyo ba yun? Yung mayroong dumaang aeroplano somewhere in Africa at yung nadoon sa loob ng isang aeroplano na yun, aeroplano ng military, kaya may open space. Tapon siya ng bote ng coke. Coke pa talaga yung brand, diba? Ngayon, bumagsak doon sa tribe ng somewhere in Africa. Pagbagsak na gano'n, may mga grupo ng mga tribo doon, bumagsak sa gitna nila gano'n. Napatingin sila sa taas. Kasi rin nila yung bote. Ay, bote. Sinamba nila yung bote. Kasi daw galing mo sa taas yung bote. May mga ganun na they realize that mayroong higher being. Pero kapatid, dito po sa tinutukoy natin, hindi lang po ma-realize natin na meron pong higher being, but to actively seek and to know Him. Kaya nga mga kapatid ko, tatanong na, ang tao kami may pananampalataya, ewan ko lang sa inyo. Lahat po ng tao may pananampalataya.
Kahit nga po atheist, may pananampalataya eh. Ano po pananampalataya? Ano ba pinapanampalataya ng atheist? Walang Diyos. Yun ang pinananampalataya nila eh, walang Diyos. Pero pananampalataya pa rin nila yun. Pero yung ano bang faith yung tinutukoy ng ating Panginoon dito? Faith na hindi lang basta mga kapatid nag-realize ng higher being, but to actively seek and to know Him. At yan yung faith na sinasabi ng Panginoon na binibigyan niya o nire-rewardan niya. In the knowledge of God, when the Lord began to steer our heart, nagsimula tayong hanapin natin ang kalooban ng Panginoon, nagsimula tayong kilalanin pa ang Panginoon. Tama? Meron pa sa atin dito, pagkatapos niya masiran, ganun na lang. Pagkatapos niya maintindihan yung kaligtasan ng Panginoon, pagkatapos niya matamasa yung kaligtasan ng Panginoon, ganun na lang. Wala, di ba? Pero ang iba sa atin dito, mga kapatid, marami sa atin nagpatuloy. Nagpatuloy sa pag-alam, sa pagkilala pa ng ating Panginoon. Hindi lang ipinaalam sa atin na ma-realize natin tayo yung makasalanan, pero ipinaalam sa atin mga kapatid na ma-realize din natin na mayroong higher being at yung higher being, kilalanin natin, hanapin natin. Hanapin natin ang kalooban niya sa atin at mas lalo pa natin kilalanin. Tama? So faith is rewarded by God when men diligently seek God. Hindi lang basta realize. Hindi po yun yung sinasabi ng salita ng Diyos mga kapatid na nire-rewardan ng Panginoon yung pananampalataya. Pero anong klaseng pananampalataya? Yung pananampalataya na diligently na naghahanap sa Panginoon. Tama? Na ang Diyos ay sa araw-araw hinahanap-hanap mo. Hindi mo hinahanap-hanap mo. Hinahanap-hanap mo ang kanyang salita, ang kanyang presensya sa araw-araw. Ano? Na hindi mo afford na malayo sa kanya eh. Malayo sa kalooban ng Diyos, malayo sa presensya ng Panginoon. And that is faith. Ano? And that is faith that rewarded by God. Ano? And faith is the agent that causes men to seek after God. No? Faith is the agent that causes men to seek after God. Sabi ng salita ng Diyos sa verse 6 pa rin, He that cometh to God must believe that He is. So ang taong meron pong pananampalataya sa Panginoon, yan ang nag-uudyok sa kanya para magpatuloy siyang gumawa para sa Panginoon. Kasi faith is the agent that causes men to seek after God. Bakit tayo nananatili ngayon kahit marami nang hindi nagpapatuloy, kahit maraming tayong kilala na humihinto, pero bakit tayo nagpapatuloy? It is because of our faith. It is the agent that causes men to seek our God. Sabi ng salita ng Diyos, He that cometh to God must believe that He is. We believe in God, we have faith in God. Then if we believe in God, we follow God. Then you po, diligently. Ano? Hindi lang basta consistently, but diligently, masigasig mong ginagawa yan. Ano? Nahanapin ng Panginoon. At magagampanan lang yung bagay na yan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon. Ang taong nananampalataya sa Panginoon, yan ang magudyok sa kanya din para hanapin niya ng patuloy ang ating Panginoon. Hindi niya pwedeng mawagin sa kanya. Hanapin niya. Ano, hindi pwedeng ba? Wala. Hindi kumpleto ang araw ko kapag wala akong pakikipag-usap o pasasalamat sa aking Panginoon. It's faith. See, we believe mga kapatid, sabi na nga ng salita ng Diyos, it is impossible to please our God without faith. So we should live by faith. And how to live by faith mga kapatid? We live by faith and not just by realizing na merong higher being, but to know and diligently seek Him. Mas lalo pa natin kilalanin ang ating Panginoon. Ano?
And next is faith is the only way to please God. Wala na pong iba mga kapatid. Faith is the only way to please God. Hindi ang itsura natin, hindi ang pananamit natin, hindi ang anuman, but only faith. What is that faith? Faith that diligently seek Him. Hindi yung faith na mga kapatid na na-realize natin na merong Diyos. But faith that diligently seek Him. Hindi po tayo katulad ng RC na pag napadaan sa isang simbahan, saka lang naaalala na may Diyos pala. But in every day of our lives, mga kapatid, kasama po yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kahit anong ginagawa natin, mga kapatid, at doon yung pananampalataya. Hindi lang sa tuwing may nakikita tayo, saka natin naaalala may Diyos pala. Naglalagay ng, gaganon-ganon, di ba? So faith is the only way to please God. Hindi po sa pamamagitan ng mga ginagawa natin ngayon. Kung marami tayong mga ginagawang kagilagilalas, mahusay sa paningin ng tao, pero some of them, ginagawa natin without faith. Without faith. So faith is the only way to please God, for without faith, it is impossible to please Him. So the Bible also declares that whatsoever is not of faith is sin. Whatsoever is not of faith, kapag wala po, ano man yung ginagawa mo, walang pananampalataya, at hindi yan sa pananampalataya, it is sin. It is sin. And man was made by God in the image of God and for God. Tandaan niyo po yan mga kapatid. We are made from the image of our God and for God. And we are born in this world with purpose. With purpose. Kaya huwag natin sabihin na walang kwenta itong buhay ko. No! It has a purpose. And man is different from the rest of God's creation as He is. Bakit different tayo? Kasi tayo mga tao, tinatawag tayo, we are a trichotomy. Pag sabi trichotomy, tripartite being. A whole divided in three parts, body, soul, and spirit. Pero may mga naniniwala na monotheism and dualism. But we are a trichotomy, trichotomous, tripartite being. Kaya kakaiba tayo sa lahat talaga ng ginawa ng Panginoon. So faith is the only way to please our God. Now, what is the foundation of our faith? Alam natin lahat yan. The foundation of our faith is the Word of God. Amen? The foundation of our faith is the Word of God. So, kung may nagtanong sa atin, saan ang gagaling ang pananampalataya yung ganyan? Wala kang ibang pwedeng ituro kundi ang salita ng Diyos. That is the basis of our faith and practices. Hindi tayo pwedeng tawagin mga kapatid na biblisis. Huwag natin i-claim na biblisis tayo. Kung hindi mo kayang ituro na ang source and foundation ng faith mo is the Word of God. And I believe mga kapatid, as a Baptist, we should be a biblicist. Bakit? Kasi wala naman pinanggagalingan yung ating faith and practice kundi ang salita ng Diyos. Tama po? It is the foundation of our faith, the Word of God. Sabi ng Romans chapter 10, verse 8 hanggang 17. Romans chapter 10, verse 8 hanggang 17. Basahin po natin. But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith, which we have preached. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the Scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. For there is no difference between the Jew and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all that call upon him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be what? Saved. How then shall they call on him
in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah said, Lord, who hath believed our report? Verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So walang ibang source ng pananampalataya na nire-rewardan ng Panginoon. It is the Word of God. Hindi po lahat ng tinatawag nating faith o pinapakilala ng faith ng maraming tao, this is my faith, ay pleasing sa harapan ng Panginoon. Ito po yung basihan at standard ng Panginoon ng kanyang pananampalataya. Dapat yung pananampalataya, mga kapatid, yung pananampalatayang pleasing sa harapan ng Panginoon, kinikilalang foundation niyan ay ang salita ng Diyos. Hindi ang mga estatwa dyan at mga bato, kahoy, marmol o anuman. Kahit ivory pa yan. Kahit gawa pa yan sa ginto, silver. Hindi yan ang basihan ng pananampalataya. Dahil ang totoong basihan ng pananampalataya na nire-rewardan ng Panginoon, walang iba kundi ang salita ng Diyos. It is the foundation of the true faith. And this faith that can please our God. See? Kapag nagtatanong, kilala rin ako, nananampalataya din ako sa Panginoon. How can you say ikaw ay nananampalataya sa Panginoon without recognizing His Word? Ano? Without respecting His Word, without knowing His Word. Ano? Hindi po pwede yun. Kasi faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Paano mo nasabi nagkaroon ka ng pananampalataya without hearing the Word of God? Without reading the Word of God? Without knowing the Word of God? Saan galing yung pananampalataya na yan? And I believe lahat po tayo pare-parehas when we begin to read the Bible, when we begin to hear, listen to the Word of God, hindi natin na-realize yung pananampalataya ng sa Panginoon. Tama? Now, if the foundation of our faith is the Word of God, then it is imperative that we have the Word of God. Pag sinabi natin imperative, ang root word ng imperative is emperon. Pag sinabi natin imperative, ito po ay mahalaga. Faith is essential for our service to God. Now, the Word of God is essential for our faith. The Word of God is essential for our faith. Mahalaga rin. No? Then, kasi, sabi natin, this is the foundation of our faith. Sabi ng salita ng Diyos, this is the foundation of our faith. Then, it is imperative that we have the Word of God. Kaya lahat po tayo dito, mayroon tayong sariling mga kopya o sariling buong salita ng Diyos. Tama? Hindi yun natin ikinukubli sa bawat isa sa atin dito yung mensahe ng salita ng Diyos. Hindi yun natin ipinagbabawal dito, mga kapatid, ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi yun natin sinasabi dito, mga kapatid, na ang pastor lang ang dapat magbasa ng Biblia. Hindi dito sinasabi yan. Kasi lahat po tayo dito, mga kapatid, ay meron pong pananampalataya sa Panginoon. At ang foundation ng ating pananampalataya ang salita ng Diyos. Kaya nararapat ang bawat merong pananampalataya sa Panginoon ay merong salita ng Diyos na hawak-hawak ngayon. Hindi lang yung nagtuturo. Ano?
Yung ayaw ipahawak yung salita ng Diyos sa iba at gusto siya lang, ay may tinatago. Hindi dapat tayo may tinatago, dapat tayo may tinuturo na inihahayag tayo. Ano? Kasi nga naman, it is the foundation of our faith. Then it is imperative that we have the Word of God. Ano? Meron tayong salita ng Diyos. Meron ba tayong mga Bible? Dapat meron. Ano? Kasi mananampalataya tayo eh. Sabi natin tayo mananampalataya pero wala tayong sariling Bible. Dapat magkaroon tayo ng sariling Bible. Nakakabili tayo ng mga mamahaling ibang bagay pero ang salita ng Diyos, hindi tayo makapag-invest. Mag-invest tayo sa salita ng Diyos. Ano? Sabi natin kahit hindi maganda cellphone ko, ganda naman ang Bible ko. Kahit hindi maganda ang motor ko, maganda naman Bible ko. Diba? And another thing mga kapatid, it is impossible to comprehend an incomprehensible God without revelation from God. Imposible maintindihan natin ang Panginoon kung wala pong revelation galing sa Panginoon. Paano magkakaroon ng access ng revelation sa atin ang Panginoon? Kung hindi tayo magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, hindi mananahan din ang banal na Espiritu sa atin. Na siya magbibigay sa atin ng pangunawa. Sabi na salita ng Diyos, He is our teacher. The Holy Spirit will teach everything that we need to know. Lahat. Kaya, mapapansin natin, tayo dito mga mananampalataya, nagkakaintindihan tayo sa ginagawa natin sa Panginoon. While others, hindi nila naiintindihan yung ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi nila naiintindihan, it is because of lacking of revelation. Wala silang revelation from our God. Kaya it is impossible to comprehend an incomprehensible God without revelation from God. And our faith in God comes from seeing His fingerprint in nature. Wala nakakakita mga kapatid ng ginagawa natin. Wala nakakaunawa ng ginagawa natin mga kapatid. Pero sa ating pag-aaral, sa ating pananampalataya sa Panginoon, nakita natin, sinabi ng salita ng Diyos that heavens and earth declares the glory of our God. Walang magaling na taong kaya magdisenyo ng ganitong kagandang disenyo ginawa ng ating Panginoon. Only God. And that is the fingerprint of our God. Yung tumingin ka lang sa paligid, that is the fingerprint of our God. Yung ginagawa ng tao. Ang ginagawa lang ng tao, sinisira lang yung ginagawa ng Panginoon. But in reality, sabi ng salita ng Diyos, heaven and earth declares the glory of our God. Sino dito hindi napapawaw pag nakita yung isang magandang paligid, isang magandang natural na nature ng Panginoon, ng mundo? First time ko nakita nga yung Banawe Rice Terraces. Yung una ko nakita yon sa picture lang. Nakarami tayo sa picture lang nakikita. Sa mga documentary. Una ko siyang beses nakita in person. Napa-starstruck ako eh. Bungad pa lang ha. Nasa bungad pa lang kami. Ang ganda na nung makikita mo. Rice terraces na yun. Sabi ko, ang galing ng Panginoon dito. Sabi, although gawa ng tao yun, sinabi na gawa ng tao. Pero, na-preserve yung ganong kagandang gawain. Nakita ko yung bundok, mountain province, na-maintain ng mga bundok, mga gubat, na doon ka tatayo sa gilid ng bundok, makikita mo yung tatawirin mong bundok. At magkakatabi. Makikita mo yung gilid dito, sa baba, purong gubat pa, wala kang makikita ang kabahayan. Di wala kang makikita ang kable ng kuryente. Sabi ko, wow. Ang ganda ng paligid. Nakakita ko first time in person ang mga lugar dito sa atin, sa
Sa buong Pilipinas, buong Pilipinas, buong Luzon. Ang ganda. Yung sabi ko, totoo, magaling ang Diyos. Walang makakagawa nito kundi ang Diyos. And that is the fingerprint of our God. Fingerprint of our God. Hindi maintindihan ng iba yun. Kasi wala nagpapaunawa sa kanila. They don't even realize or recognize the works of our God. Pero tayo mga kapatid, kahit yung nangyayari sa buhay natin, pasalamat tayo sa Panginoon. Hindi pwedeng hindi lalabas sa bibig natin na magpasalamat sa Panginoon. Tama? Hindi pa pwedeng hindi lalabas. Halimbawa na lang, yung safety na lang mga kapatid eh. Safety na lang sa araw-araw, di tayo pwedeng hindi magpasalamat sa Panginoon. Salamat Panginoon, di kami nabagan siya ng isang araw. Inabot kami ng gabi sa daan. Diba? Salamat Panginoon, no? Diba? Si Brother Mark, pumunta ng Muntinlupa, kahit ganun ang kondisyon ng kanyang sasakyan, pumunta sa doon na, kasi nakabalik pa, buhay pa. Hindi natin nare-recognize mga kapatid, magaling tayo. Hindi, nare-recognize natin ang Panginoon ang siya nagbigay sa akin ng protection. Nakaintindihan natin yun. Maunawaan natin yun. Kaya it is impossible to comprehend an incomprehensible God without the revelation from God. Hindi lahat nauunawaan ng Panginoon. But through the revelation of our God, sa pananampalataya natin, naiintindihan natin ang Panginoon. Tama? Ano? And the Bible declares that man is made in God's image. Sabi ng salita ng Diyos yan. Sabi naman ng evolutionist, hayop daw tayo. Diba? Tinawag tayong hayop. Tinawag tayong animals. Ano? Likened to all other animals. Hindi ako papayag mo. Ano? Sabi, galing sa unggoy na nag-evolve lang. Sabi naman ng isang philosopher, galing sa isda. Galing o galing sa isda. Akala ko joke, sabi ng philosopher, galing sa isda. Totoo. Ano? Pero sabi ng salita ng Diyos, we are made according to the image of our God. At sabi ng evolutionist, galing sa hayop. At tayo mga kapatid, man is different from all animals. Hindi rin tayo highest form ng animals. Hindi ako naniniwala doon. Hindi ako agree doon. Na tayo po yung highest form of animals. Natatangi tayo mga kapatid. Ano? Man is different from all animals. While all animals have common threads of actions and thinking, our faith is not some blind faith in a creator unseen, but rather a faith with both substance of things hoped for and the evidence of things unseen. Ano? Ang hayop, nilikaya sa pamamagitan ng bibig ng Panginoon sa kanyang salita. Pero ang tao, nilikha tayo sa pamamagitan ng nililok niya yung putik. Nililok niya yung alikabok sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. With his bare hands, special ka. Tapos sasabihin ng mga evolutionists, highest form of animals. Sabi nga ng isang joke na narinig ko sa radyo, sabi sa hindi ako nakikinig ng radyo. Minsan lang. Minsan lang. Sabi, nanay, sabi ni tatay, saan ba tayo galing? Nanay, saan tayo? Galing tayo sa Panginoon. Galing tayo sa Diyos. Galing tayo sa putik. Ang Diyos ang gumawa. At sabi ni tatay, galing daw tayo sa unggoy. Ay, side niya yan. Yan yung side nila. Kung tayo dito, gawa tayo sa Panginoon. Totoo naman yun eh, pero yung side lang nila. Grabe man lahat itong mag-asawa. Yung side nila yun. Yung side natin, galing tayo sa Diyos. Sabi ng nanay niya sa anak niya, oh, okay. Stop naman natin. Oh, okay. Naintindihan. Kaya napakadelikado ng mga tinuturo sa mga eskwelahan yan eh. Nagtuturo pa ng ganito hanggang ngayon eh.
Dapat mapigilan ka nitong klaseng kasinungalingan. Hanggang ngayon, binabanggit yung turo ni Charles Darwin. Pero at sa dulo ng buhay ni Charles Darwin, hindi nila tinuturo yung sinabi ni Charles Darwin sa dulo ng buhay niya. Dahil lahat ng kanyang mga binigay na aralin sa kanyang mga research ay walang katotohanan. Totoo may Diyos. Pero binansagan pa rin si Charles Darwin, the father of evolution. Kung kailan may turo, diba? Sabi natin, may turo yung mga kay Charles Darwin para makilala na si Charles Darwin. Pero dapat sana isama yung dulo. Nasa dulo ng buhay ni Charles Darwin, we recognize there is God. At lahat ng kanyang inaral na gano'n, wala yung mga patibay na basya. Wala lang ang basya, sabi nilang founder, pero yung mga follower, no? Ang tatag. Ang kukunat eh. Tama? Pero sinabi na ng salita ng Diyos eh. So tayo, mga kapatid, we believe in our faith. This is the foundation of our faith. Wala Kristiyanong naniniwala dyan sa evolution. Tama? Kasi kung sabihin mo ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon at sa kanyang sasalita, tapos naniniwala ka sa evolution, ay kasi kumalingan yan. Ang gulo nun, di maintindihan. At dahil the Bible declares that man is made in God's image. Kaya pinananampalatayaan natin mga kapatid, ang pananampalataya natin when it comes to creation mga kapatid, tayo po'y create ng Panginoon. Sa Diyos tayo nanggaling. Ano? Sa Diyos tayo nanggaling at wala nang iba pa. Ano? And lastly, it is the first step in faith is our Bible. The first step in faith is our Bible. An incomprehensible God has been made comprehensible through divine revelation. Ano po divine revelation? The Word of God. Gusto nating makilala, maintindihan pa ang ating Panginoon? The Word of God. So dami ng mga author ng mga libro na pinapakilala who is God. Bago mo basahin mo muna yung Bible. Ano? Basahin mo muna yung Bible. Malalaman mo kung sino ang Panginoon. Ano ang Panginoon. Ano ang kanyang ayaw at gusto. At syempre, by doing that mga kapatid, naiintindihan natin sa buhay natin ano yung dapat natin gawin. Kaya wag lang natin sabihin mga kapatid na meron naman akong faith sa Panginoon eh. Meron naman akong faith sa Panginoon. Bakit ka bugnutin ka? Meron kang faith sa Panginoon, but it seems parang wala ka nakikita ang resulta. It is because of lacking of practicing your faith. So we need to exercise our faith, mga kapatid. Hindi lang ba sasabihin na natin, may faith ako, may faith ako, may faith ako. Save ako, oo, Kristiyano ako, may pananampalataya ako sa Panginoon eh. By faith, by faith, by faith. Nasasabi na natin yun lagi, pero hindi na i-action. We need to put in action, kapatid, para masaya. Hindi magkakaroon ng result if we don't put it in action. Ano? Kaya yun yung sinasabi mga kapatid na we need to live by faith. Magandang awitin natin sa hymnal natin ang living by faith. Maintindihan natin ang living by faith. Ano? Living by faith in Jesus. Ito ka ba? Tama? Trusting. Buksan nga natin anong hymn number yun. Tapos ako pati ng sa hymn. Living by faith. 89. Buksan natin. May gandang awit. Diba? I care not today what tomorrow may bring, if shadow or sunshine or rain. Kasi sa chorus tayo, sabi ng chorus, living by faith in Jesus above,
Trusting on fighting His great love. From all hearts safe in His sheltering arm, I'm living by faith and feel no alarm. So if we are living by faith, we don't feel alarm. Wala kang kaba. Kasi if we are living by faith, we already experience, observe the result. If we are living by faith in our God, hindi ka kakaba-kaba to put in action your faith. Kasi yung pananampalataya na yan ay pananampalataya sa Panginoon. And we believe, mga kapatid, na yung imposible sa atin, it is possible to our God. Ano? So, hindi tayo nagkakamali ng paglagak natin ng pananampalataya. O hindi tayo nagkakamali ng pinananampalatayaan. Sapagkat hindi rin mali yung pinanggalingan ng pananampalataya. Tama po? Now, we need to live by faith. And faith is the only thing that can please our God. Kahit anong gawin mo, kahit anong ibigay mo, kahit anong achievement natin, no? But without faith, it is impossible to please our God. Ay, may manalangin. Aming Diyos, dakila sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin about faith. The only thing that can please you. Nalain ko, Panginoon, kami po ay matutunan namin, magampanan namin ng mahusay ang mabuhay po sa pananampalataya. Patuloy na ikaw po ay mapuri namin ang pasalamat na may itaas. Malugod ka namin sa aming buhay, Diyos. Makita mo nga maginang ang aming pananampalataya at maging kapuri-puri sa iyo. Diyos, patuloy ka po ang kumilos sa bawat isa sa amin. Meron man po sa kalagitnaan namin ay nagkakaroon ng struggle in practicing their faith. Kalahin po Diyos, ka po magbigay sa amin ng kalakasan at kahusayan para magkaroon po ng victory para sa bagay natin. Maraming salamat po at sa aming paglapit sa panalangin ng Diyos. Patuloy ko po ang makinig at tumugod sa lahat ng aming panalangin. At kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.